Lalatiguhin at hahambalusin ng kapangyarihan ng gobyerno ni Marcos upang ikaw ay maipakulong, masampahan ka ng kaso, perwisyohin ka, to the point na ang nakuha ko pong impormasyon ay may plano po na papatayin ako kapag nakulong ako sa isang jail o isang kulungan outside sa Kongreso. They want to physically eliminate me. Hello mga Kadonatics! Nako! Nangyari na yung kinakatakutan natin mga Kadonatics. Si Ka-Eric kasi ay nagtatago na ngayon. Bakit? Dahil ipapadampot siya anytime. At hindi lang siya, si Miss Badoy, Trixie, at iba pang political analyst. Ngayon si Ka-Eric, kilala niyo naman siya, isang political analyst sa SMNI. He has to leave the Philippines kasi anytime soon mga Kadonatics, ipapadampot siya. At sinabi niya pa dito na kung mahuhuli siya, ipapa-assassinate siya inside the jail. Grabe na ang nangyayari ngayon mga Kadonatics. Remember, lahat ng mga pumupuna sa gobyerno ngayon ay nagtatago. Yung mga sikat na personalidad na pumupuna sa administrasyong ito ay nagtatago. Bakit? Dahil sa political persecution. Una, si Teves, si Harry Roque, ito si Ka-Eric, Maharlika, Sas. Basta, ang dami na ngayon mga Kadonatics. Nangyayari ba to sa time ni Tatay Digong? Never. Kahit anong pinagsasabi ni Trilling kay Tatay Digong, ni Dilema, ni Joke, at iba pang mga detractor sa kanyang administrasyon, never niyang pinakulong, never niyang ipinadampot. Except kay Dilema, kahit totally naman may kaso siya, ibang-iba ngayon. Definitely a silent martial law. We can no longer express our opinions and ideas without being threatened. Anyway mga Kadonatics, panoorin natin yung video. Marami na po ang nagko-contact para tulungan po ang aking pamilya sakaling ako po ay magkaroon ng pag-sidestep. Hindi ko po hahayaan ang sarili ko na aarestuhin akong illegal ng grupo po ni Tambaluslos at ng mga alipores niyang kurakot at bulok na mga politiko na abusado dyan sa Kongreso. No? Hindi ko pa po alam kung anong magiging options nila Atty. Trixie, nila Ma'am Lorraine. No? But ako on my part, I will not allow myself na hahayaan ko pong labagin ang mga karapatan ko at kalayaan ko bilang mamamayang Pilipino sa ilalim po ng saligang batas. Ito po ay isang orchestrated na talaga ng CPP, NPA, NDF na habulin po kami ni Ma'am Lorraine Badoy at ang iba pa pong mga social media personalities para mawala ng boses po ang kilusang masa na naninindigan sa pagtatanggol laban po sa pang-aabuso at mga hakbang na parang tiraniko at despotiko ng gobyerno sa kasalukuyan. So kapag nawala po mga boses namin na mga tinatawag na independent social media personalities and political commentators, mas mapapadali po ang pag-aabuso sa kabanang bayan at ang pagkonsolida ng poder at kapangyarihan ng Marcos Romualdez political faction. Kaya kailangan nila pong patahimikin ang mga kritiko ng kasalukuyang administrasyon para wala na pong mag-update tungkol sa kalagayan ni Tatay Digong. Wala na pong naglalakas loob ng maninindigan at magpapahayag tungkol sa mga masasamang hakbang at mga maniobra ng pakikipagsabwatan ng gobyernong ito sa mga kalaban ng mamamayan, lalo na po ang CPP, NPA, NDF. Wait, ngayon ang nangyayari, di ba may investigasyon tayo sa PhilHealth, sa GAA budget, di ba? Yung fill in the blanks. Ngayon, anong nangyari? Nako, natabunan sa mga issue. Ang dali nilang imaniobra ang nangyayari ngayon. If they are investigated, then they will just create a predicament. Ngayon, anong ginawa nila? Yung Tatay Digong at ito yung mga vlogger, natabunan na yung mga issue na dapat talaga. Yung AKAP budget, ang dami. Grabe makamanipula tong gobyerno na to ngayon. Nakakatakot talaga. Pati yung impeachment cases ni Inday Sara, para matabunan talaga lahat ng mga ginagawa nila. Lahat ng supposedly investigahan. But ngayon, tingnan nyo, di ba? Nawala. Gone into the wind. Let's go. Kami po ay nahuli, naipakulong, o kaya ay nagsipagtago dahil sa illegal at bogus na arrest order na ilalabas ng Kongreso ni Martin Romualdez. Hindi mas magiging madali po ang kanilang gagawin na pagkonsolida ng kanilang layunin na durugin ng lubusan ang Duterte political camp at labagin ng todo-todo ang mga karapatan ng mamamayan na kritiko sa gobyerno at nang sa ganun po ay tuloy-tuloy po
ang kanilang gagawing paglapastangan at pagwawaldas sa kaban ng bayan. Mantakin mo, sa loob ng isang linggo halos hindi napuruhan ang diskusyon tungkol sa pangungulimbat sa 60 billion pesos na pundo ng PhilHealth at ang pag-zero budget sa PhilHealth. Mukhang mabablock eye si Marcos po sa mangyayari nito sa Korte Suprema dahil technical malversation po ang nangyaring pangungulimbat sa PhilHealth. So pag wala kami, wala pong kagaya ni Ka Eric, mawawalan po ng boses ng mga kritikong matalas ang pagsusuri na kayang magbigay po ng incisive analysis and very significant critical views sa nagaganap sa ating lipunan. Kaya isang hakbang dyan, gamitin or i-weaponize ang Congress. First time ko pong nakita ito na ang Kongreso ay nagiging weapon of political persecution. Mantakin mo naka-recess sila, pero magpapalabas sila ng warrant of arrest or arrest order laban sa amin, no? Ang nababalitaan ko po ngayong umaga ay nakahanda na po ang formas o forms para po sa pagpipirma with consent and authority na ibibigay ni Martin Romualdez para aristuhin po kami, mga kababayan. Pangalawa, kapag nawala po ang mga critical na mga social media political commentators, mas magiging madali po na mapagtakpan ang mga mahalagang issue kagaya po ng abuso sa kapangyarihan ng Kongreso, ang pagwawaldas nila sa kaban ng bayan, at ganoon na rin po ang kanilang maruming maniobra para durugin at paralisahin at lumpuin po ang Duterte political camp sapagkat magkakaroon ito ng chilling effect. Wala na pong maglalakas loob basta-basta na magsasalita at maninindigan na hindi ka lalatiguhin at hahambalusin ng kapangyarihan ng gobyerno ni Marcos upang ikaw ay maipakulong, masampahan ka ng kaso, perwisyohin ka, to the point na ang nakuha ko pong impormasyon ay may plano po na papatayin ako kapag nakulong ako sa isang jail o isang kulungan outside sa Kongreso. They want to physically eliminate me. At ang CPP, NPA, NDF din po ay nagbuo na ng mga grupo upang kami po ay habulin. No? Ang kagaya po ni Ka Eric, ni Lorin Badoy, ni General Parlade, target po kami for assassination. At sa tingin ko, bahagi na po ito ng pagsiset up ng trap na kami po ay maging vulnerable and easy target sa paglulunsad ng possible assassination sa akin. No? Hindi tayo titigil at tatahimik sapagkat may nakikita po tayong maniobra na magsasagawa ng mga trump-up additional complaints laban po kay Vice President Sara Duterte at nang sa ganun ay siya ay magkaroon din po ng pamimirwisyo sa kanyang panunungkulan bilang pangalawang Pangulo ng bansa, and so that she will be under the pressure of political paralysis and demolition job. Nagbi-meeting po ang CPP, NPA, NDF ngayon, ang kanilang urban operatives at mga higher committee upang isagawa ang all-out na kampanya na hindi na makakabalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Gagamitin po nila ang pagkakataon na naipatapon at iligal na napadukot si Pangulong Duterte upang lubusang mawala sa political landscape ng ating bansa, ng ating sistemang pangpolitika, ang Duterte brand of leadership. At dahil dyan, ay gagamitin ng turutudo ng CPP, NPA, NDF ang pagkakataon na sila ay nagkakaroon ng tinatawag na taktika na alyansang pangpolitika o ang tinatawag na opportunist political alliance sa gobyerno ni Marcos. At dahil dyan, may pundo sila. Maliban sa pundo, protektado pa po sila ng gobyerno at magagawa nila ang maniobra para muling mapalakas ang kanilang hanay, mapalawak ang recruitment at mapalakas din po ang kanilang fundraising and finance generation campaign. Kaya po ibinubulgar ito ni Ka Eric sapagkat pag nawala po kami ng mga critical na mga social media commentators na nagbibigay po ng matatalas at direktang mga pagbubunyag at pag-uugnay sa kanila sa maruming laro ng politika ng kasalukuyang gobyerno ni Marcos, mas madali po ang kanilang pagmamaniobra kung walang nagbubunyag nito sapagkat natatakot na o nag-aalangan na ang mga kritiko na mga personalidad dahil po hahambalusin kami ng kagayang pamimirwisyo ngayon sa amin. Kaya obligado ako magsimay underground o mag-sidestep
for the purposes of self-preservation. Nakakalungkot na mahihiwalay po ako sa aking mga mahal sa buhay at hindi po magiging regular at normal ang cycle of operations ni Ka Eric sapagkat obligado po ako na magsagawa ng tinatawag na tactical mode of self-preservation sapagkat pag nasakmal po ako at nadakma o nadukot ako ng grupo ng Alipores nila Martin Romualdez, ay pwede pong magkaroon ng assassination against me in the guise na nadisgrasya ako sa loob ng kulungan. At yan po, kapag nangyari yan, walang ibang sisingilin po sa pagdaloy ng dugo ng amin, kagaya po ni Ka Eric na posibleng ikakamatay ko po ang ganitong advokasya ko. Kailangan po nating singilin ang gobyernong Marcos Romualdez at ang mga komunistang teroristang kasabwat nila upang hindi po masasayang ang ating pinaghirapan na ipagtanggol ang demokrasya, isulong ang mabuting pamamahala at panindigan po ang totoong demokrasya at kapayapaan para sa ating bansa. Sa napipintong pagpapalabas ng illegal arrest order nitong grupo nila Martin Tambaluslos, nila Boy Hambog Gogol Dan Fernandez, at itong ex-kalderong NPA na si Paduano, kailangan po nating ipagpapatuloy ang pagpapahayag at pagsasalita upang mapukaw natin ang mga tinatawag na mga gatekeepers of democracy. Yung mga nararapat po na magsalita at manindigan sa lantaran at malawakang paggamit ng otoritarianismo at tyrannico at despotikong hakbang ni Marcos, kagaya ng pagpapagamit po ng mga taktikang pagdukot kasabay niyagang instrumento na bogus ang entity sa Pilipinas, itong ICC. Ang paggamit po sa mga komunistang terorista bilang mga special political operations attack dogs, and ginagamit sila at pinupunduhan para po wasakin ang pagdevelop ng lehitimo at makatarungang political opposition sa demokratikong lipunan ng ating bansa. At ang isa pa po na kailangan nating bantayan ay ang nalalapit na eleksyon kung bakit kami pinapatahimik. Sapagkat anuman po ang gagawin nilang manipulasyon at maniobra sa eleksyon, kung nakabantay ang mamamayang Pilipino, hindi po nila basta-basta magagawa yon. So para iyan ay maging madali nilang gawin, kailangan pong matanggal o ma-eliminate o ma-neutralize at ma-paralyze ang mga kritikong individual at mga personalidad na nagsasagawa ng pagpapahayag at mga komentaryo na hindi po sang-ayon sa mga masasamang balak at mga maruruming laro sa politikang minamaniobra ng gobyerno. Kaya kami tinatarget. Sa dinami-daming mga political vloggers, sa dinami-daming mga gumagamit ng social media upang ito maging kabuhayan nila, kasama po si Ka Eric sa tinarget talaga. In fact, ang nakuha ko pong impormasyon ngayong umaga bago ko mag-live, nasa top 5 target po si Ka Eric na mapa-eliminate, mapatahimik at ma-neutralize. Kaya ilalabas nila ang bogus, mapang-abuso, illegal na uri ng arrest order diyan sa Kongreso. Kung hindi man ngayong araw, ay bukas po. At kung bukas na yan lalabas, di weekend, mahihirapan po kami makakuha ng serbisyo ng lawyer para kami po ay maipagtanggol at magkaroon ng counsel or legal representation para po sa mga pagsasagawa ng remedial procedure na mapangalagaan po ang aming mga kaligtasan at ang aming mga karapatan sakaling kami po ay dakmain, sakmalin at gawin po ang hindi tama na proseso ng pag-didetini ng illegal sa amin. At na-confirm ko rin po ngayong umaga habang nag-uusap tayo na nakahanda ng mga formas na ito. Pipirmahan na lang po ito at i-endorse ng Secretary General ng House sapagkat last week pa nila pinaghandaan na bago dumating ang kampanyang lokal na magkakaroon ng busy operations na ang mga politikong pulpul na mga abusadong congressman ay mailabas na po ang pagpapaaresto sa amin upang hindi na po kami makapag-ambag sa mga kaganapan na ipinapahayag namin at pinupuka ang mamamayan. In fact, ang kanilang layunin ay pag nakuha na po kaming mga political commentators and personalities, isusulong na po nila at isusunod ang kanilang plano sa paglalarga ng impeachment trial kay Sara Duterte sa Senado. Yan ang babantayan at aabangan natin mga kababayan at hindi tayo papayag
na gagawin pa rin po nila ang parang marumi at maniobrado at kalkulado na pagpapadukot kay Pangulong Duterte na hindi na paghandaan. Kaya bantayan po natin ang nalalapit din na pagsisimula ng isang chapsuy at pansit kanto na uri ng impeachment trial na upang mabigyan lamang ng legitimization ang layunin ni Marcos at ni Romualdez na totally mapa-eliminate at mapaparalyze ang Duterte political group sa Pilipinas at mawala na ang ano pa mang political obstacles sa layunin nilang magkonsolida at magmonopolyo ng poder lagpas pa po sa 2028 na termino ni Marcos. At mapagtakpan ang malulubhang iskandalo ng korupsyon, pagwawaldas sa kaba ng bayan at pagkalugmok ng ating buong bayan. Sa ilalim po ng nabubulok at nauukok na parang anay ang gobyernong kasalukuyan kung saan ang pinakamalubhang anay na kasama nila ay walang iba kundi ang CPP, NPA, NDF na nandyan ngayon nagsisilbi bilang Special Operations Arm nila Marcos at Romualdez para magsagawa po ng propaganda operation, magsagawa po ng influence operations kagaya ng ginawa nilang paglalabi o operations at the international level para magsagawa ng pagpaparelease ng questionable at iskandalusong dokumento ng arrest order coming from the ICC at ginamit ito para sangkalan ni Marcos na magkaroon ng rendition or tinatawag na illegal na pagpapadukot or state-sponsored kidnapping laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. All of this ay they're also planning to do na ang CPP, NPA, NDF din po ang magsasagawa ng paglulunsad ng attack operation sa propaganda laban kay Vice President Sara Duterte upang durugin ang ano pa mang mga natitira pang integridad na mayroon po ang Duterte political group at nang sa gayon ma-isolate sila sa taong bayan at maharangan nila na manumbalik muli ang Duterte brand of leadership sa ating pamamahala. Ito po ang mga bagay na pinagbatayan nila na para mapadali ang lahat ng ito, gagawin nila ang hakbang na bubusalan, susupilin at iipitin hanggang lulumpuin nila ang ano pa mang mga kritiko na mga pananaw at mga matatapang na pagpapahayag ng pagpupuna sa nagaganap sa gobyerno ni Marcos. Kaya ini-expect natin na ilalabas ang illegal, iskandaluso na arrest order either mamayang hapon or bukas na po yan. At yan ang binabantayan natin kung kaya magkakaroon na si Ka-Eric ngayon ng preservation mode and tactical operations na mapreserba po ang aking sarili at ang aking kaligtasan habang tayo po'y naghahanap ng pamamaraan na may pagpapatuloy pong advokasya na ginagawa natin. Sa arrest order na ilalabas at binabantayan na nila ngayon upang paglabas ng pirma na ito, either ang pirma po ay galing kay Dan Fernandez as coordinated and endorsed and approved by the House Secretary General at bilang may lagda na rin of confirmation mula kay Speaker Martin Romualdez ay agad-agad po nilang dadakmain at sasakmalin ang mga tinatarget nilang social media personalities. At kasama nga po ako kumpirmado sa listahan na ito. At ang nakikita daw ng ating source, mga 17 names. At isa dyan ang pangalan ni Loren Badoy, ni Ka-Eric na Attorney Trixie. At gusto nila na sekreto at pasorpresa, subalit nag-leak na po ang impormasyon dahil nag-press release po itong hambog na si Dan Fernandez kahapon at ngayon kumakalat na ang kanilang mga pananakot na may arrest order silang ilalabas sa mga social media-based political commentators. Please, don't forget po na manalangin tayo at magkaisa tayo sapagkat nasa madilim na landas ng sangandaan ang ating bansa at posible pong lumalim at lumubha ito at pwede pong mas lalo pang lumawak ang paninikil at panunupil ng gobyernong ito kapag lumakas na rin po ang pagtutol at paglaban ng mamamayang Pilipino sa iba't ibang forma ng kanilang paninindigan at sa iba't ibang forma ng kanilang pagkilos. At nakikita natin the groundswell of operations ng paglaban at pagtutol ng mamamayan sa nagaganap pong kabastusan na pagtataksil sa pagpapadukot kay Pangulong Duterte ay lalo pong lumalakas.
Lalo na there is an ongoing preparation right now of a global solidarity action, prayer, and condemnation sa darating na March 28, ika-80 taon na kaarawan ni Pangulong Duterte. At tinatiming nila na bago sapit ang petsa na yan, ay wala na po ang mga social media commentators. At hindi na po kami magiging aktibo pa para magsagawa ng mga paglalahad ng katotohanan at mga kritiko na mga pananaw upang magbigay gabay at inspirasyon sa mga kababayan nating manindigan at magsagawa ng kanilang boses sa pagtatanggol ng ating demokrasya at kapayapaan at pagpupuna sa mali at nabubulok na mga programa at patakaran ng gobyerno ni Marcos Jr. Inaantay ko lang po ang kopya ng arrest order na inihanda na kung may papadala sa akin mula po sa source natin sa loob ng House of Tambaluslos ni Martin Romualdez. Maraming salamat po sa inyong pag-uugnay, pagsusuporta at pagbibigay ng inspirasyon at moral support and other form of support sa aking wife, sa pamilya ko po sa Iloilo. Don't worry, hindi po tayo magmamaliw, maglalakas pa rin po ang ating kalooban na maninindigan tayo para sa tama, totoo at makatarungang interes ng mamamayang Pilipino. Kagaya po ng ipinakita ni Pangulong Rodrigo Duterte, ibaling natin ang pigati at mga dalamhati ng damdamin at ibaling natin ang ating galit sa mas lalo pang paninindigan na tutulan natin ang panunumbalik ng masamang paghahari na ala batas militar at unti-unting kakaugat na sa ating bansa sa ilalim po ng gobyerno ni Marcos at nila Romualdez. At lalo na po ang pagtutol natin na mamamayagpag pa at magpapatuloy ang oportunistang alyansa nila sa Communist Terrorist Group ng CPP, NPA, NDF. Please pray for ka Eric kasi update tayo. He just left the country. Who knows where? But ito na. Nangyayari ng mga kadonatics, patago na ang mga against sa government ngayon. Like, gusto kasi ng government ngayon na walang ni isa ang pumuna sa mga ginagawa nilang kapalastugan. Pray for all the vloggers na nagtatago ngayon dahil sa arrest warrant. There's a possibility mga kadonatics na hindi ka makakalabas once you're already inside the prison. Kaya, let's continue on support them and bye-bye.